Pwede mo rin siyang i-test ng ganito yung LCD. Ayan. Yan. Halimbawa, ganyan. So, pag bumitaw siya, ibig sabihin, sira yung touchscreen niya, sira yung LCD. So, yan. Pag ganyan, hindi bumibitaw, okay yung LCD niya. Ayan. Tapos, Face ID, kailangan gumagana din yung Face ID. So, kung halimbawa, pag pinindot mo to, tapos lumabas, Face ID failed, ibig sabihin sira yung Face ID. So, huwag mo na siyang bilhin. Tapos, camera na tayo. So, kailangan lahat ng lens niya dapat gumagana. So, kahit halimbawa, isa lang dito yung hindi gumana, ibig sabihin may isang camera na sira, may isang lens na sira. Tapos, kailangan i-check mo din siya, tatakpan mo para ma-check mo kung meron siyang parang dark spot sa camera. Ibig sabihin, may moist sa loob. Kailangan lahat ng lens niya i-check mo. At saka yun, syempre, kailangan lalagyan mo ng SIM para ma-check mo kung open line, kung gumagana yung SIM card. Yan. Yung battery health, number 1 din, ma'am. Oo, check mo din. Actually, kahit di mo naman na problemahin yung battery health. Ayan, makikita. Kasi yung battery health, hindi naman yan siya nagbe-base yung performance ng battery. Yung battery health, guide lang yan kung kailan mo siya pwedeng palitan na ng battery. Yes po. So, enjoy mo lang yung paggamit ng phone mo. So, yan yung isa sa mga tips ni ma'am. Yes, pag bago kayo bumili ng cellphone, o pag bumili kayo ng cellphone, kung paano ma-check kung legit yung binibili nyo. Ito mga ka-wonder, nandito tayo sa Lai Gadgets. Quick update lang tayo. Kamustahin natin si Ma'am Lai. Tatanong tayo regarding sa mga phone, kung paano makakabili ng mga legit. So tara. Ayan, tuturuan ko nga po pala kayo paano mag-test ng phone before bilhin. So, mag-start po tayo dito sa settings. Ayan, yung Wi-Fi, check natin kung working. Pagka ganito nakakasagap siya, ibig sabihin working siya. Pagka naman halimbawa, naka-on na yan pero walang nasasagap na Wi-Fi, ibig sabihin sira yung Wi-Fi niya. Mahina. Yes po. So, ganun din kay Bluetooth. Medyo konti lang nasasagap dahil nga bihira na lang yung gumagamit ng Bluetooth ngayon. Ayan. Ibig sabihin okay yung Bluetooth niya. Tapos, yung sounds niya, kailangan gagana yung dito sa may taas at saka sa may baba. So, pag halimbawa ito lang yung gumagana, sira yung ganito, may defect yung phone. So, ayan. Ito, gumagana siya, taas-baba po. Ayan. Tapos, Face ID, kailangan gumagana din yung Face ID. So, kung halimbawa, pag pinindot mo to, tapos lumabas, Face ID failed, ibig sabihin sira yung Face ID. So, huwag mo na siyang bilhin. Unless bibigay ng seller ng mas mura, so okay na yun kung okay lang din sa'yo. Yes po. Tapos, i-check mo din lahat ng keyboards kung lahat gumagana. So, kahit halimbawa, isang keyboard lang yung hindi gumana, ibig sabihin, sira yung touchscreen ng phone. LCD na yun. So, ibig sabihin, sira yung LCD pag kahit isang letter lang yung hindi gumana. So, yun, pag ganyan, work naman lahat, ibig sabihin, okay yung LCD niya. Pwede mo rin siyang i-test ng ganito yung LCD. Ayan. Yan. Halimbawa, ganyan. So, pag bumitaw siya, ibig sabihin, sira yung touchscreen niya, sira yung LCD. So, yan. Pag ganyan, hindi bumibitaw, okay yung LCD niya. So, yan yung isa sa mga tips ni ma'am. Pag bago kayo bumili ng cellphone, o pag bumili kayo ng cellphone, kung paano ma-check kung legit yung binibili nyo. Tapos, check mo din yung tilt niya kung nagtitilt siya or ganyan, para ma-check nyo po yung sensor niya, kung okay yung sensor niya. So, pag hindi siya nagro-rotate, ibig sabihin sira yung sensor ng phone. So, ganun din siya. Pagka may tawag, ginanon mo, hindi nag-off, ibig sabihin sira yung sensor ng phone. Tapos, camera na tayo. So, kailangan lahat ng lens niya dapat gumagana. So, kahit halimbawa, isa lang dito yung hindi gumana, ibig sabihin may isang camera na sira, may isang lens na sira. Ganun din sa portrait, kailangan gumagana yung portrait. Hindi pwedeng hindi gagana yung portrait. Yes po. Kailangan sa portrait, ito-try mo din tong tatlong lens na to. Ayan. Kailangan hindi lang isa. Talagang mabusisi pala, ma'am, yes, no? Pag bibili sila ng cellphone or iPhone, no? Tapos, i-check nila isa-isa. Yes po. Ayan. Ganyan din sa front camera. Kailangan gumagana din yan. Pati yung ito. Pag hindi maputi mo ako dyan, hindi ka bibilin yan. Ay, maputi. Maputi. Ayan. Tapos, kailangan i-check mo din siya, tatakpan mo para ma-check mo kung meron siyang parang dark spot sa camera. Ibig sabihin, may moist sa loob. Kailangan lahat ng lens niya i-check mo. Ayan. So, ito, malinis, maputi lang siya. Ibig sabihin, okay, goods yung camera niya, walang sira. Yun namang parang dark spot, para siyang circle siya na na dark. Ibig sabihin noon, nag-moist sa loob ng camera.
Pag may aircon sa bahay, magmo-moist talaga. Sa pinakaloob yun na hindi yung dumi lang. Talagang sa pinakaloob ng Pinakaloob camera yun. niya. Yes, so kailangan na palitan yung camera. Ayun. Tapos kailangan lahat din ng buttons, i-check mo. Siyempre, number Working. 1, oo. Ayan. Tapos ito. At saka yun, syempre, kailangan lalagyan mo ng SIM para ma-check mo kung open line, kung gumagana yung SIM card. Yan. Yung battery health, number 1 din, ma'am. Oo, check mo din. Actually, kahit di mo naman na problemahin yung battery health. Ayan, makikita Kasi yung nga, battery 100%. health, hindi naman yan siya nagbe-base yung performance ng battery. Yung battery health, guide lang yan kung kailan mo siya pwedeng palitan na ng battery. Yes So, po. yun. So, So, sa wag kayo mga- masyadong ma-stress sa battery kung halimbawa mabilis bumaba yung So battery yun, health. dagdag kaalaman ko rin Yes yan po. regarding sa iPhone. Enjoy mo lang yung paggamit ng phone mo. May stress ka lang pag lagi mong babantayan yung battery health mo. Tama. Ayan, so yun. So yun, mga ka-wonder, yun yung mga tips ni Ma'am Lai. Kapag bibili tayo ng mga iPhone or cellphone, lalo na nga pag iPhone ang hawak natin, talagang lahat i-check natin isa-isa bago tayo umalis sa isang store. Talaga Kailangan mabusisi. marunong kang mag-check para hindi ka makakuha ng defective or refurbished. Yun. Yes po. So yun mga ka-wonder, kung naghahanap ka ng legit store, isa sa mga re-recommend ko sa iyo ang Lai Gadget. Talagang dito, bawal ang refurbish. Ma'am Lai, saan nila makikita yung shop natin? Ang store location po namin is sa stall number B1, second floor, Cellphone Changi, Green Hill Shopping Center. Pero message na lang po sila bago sila pumunta kasi baka mamaya nag-message sila, nag-reshuffle na kami ng Ayun, mga ka-wonder. store. Yes. Mas maganda po i-follow nyo yung Lai Gadgets kasi Dahil lagi kami nag-a-announce po nag-update. sila ng location kung saan sila minsan nalilipat. Kasi nagro-rotation po. Ibig sabihin ng rotation, nagpapalit sila ng mga pwesto Yes. monthly. Monthly. Kaya ang kagandahan po yan, dapat nakafollow kayo sa page nila para sa mga announcement kung nasaan sila ngayon. And then kunin niyo po yung contact number ni ma'am. Talagang direktang sumasagot sila. Yes po. And then ma'am, shoutout na rin po sa mga OFW. Shoutout po sa inyo. Ayan. Sa lahat ng mga OFWs, pag gusto niyong bumili, may discount po and freebies po. Merry Christmas po and Happy New Year. Ma'am, salamat po sa mga tips. Ayun, comment down below mga kawander kung ano pa yung gusto nyong malaman regarding sa mga tips. Yes Nandito po. si Ma'am Lai, pwede natin balik-balikan dito para makakuha tayo ng mga helpful tips sa kanya. Ayun, like, share, and huwag niyo kalimutan mag-subscribe. Thank you, Ma'am Lai. Thank you.